Ang ating panauhin ngayong gabi, siya po ay si Chairman ng Presidential Commission for Urban Poor, ang dating mayor ng Lipa City. Walang iba kundi si Chairman Maynard Sabili. Chairman Sabili, magandang gabi po. At kayo po ba ay nandiyan na sa linya natin? Apo, nandito na po ako, sir. Apo. Yes sir, magandang gabi po sa inyo. At kami po ay nagpapasalamat at makakasama namin kayo ngayong gabi. At marami po ang hindi nakakaunawa sa ano ba itong Urban Poor Commission na ito. Maaari po bang i-introduce na muna ang ating commission sa ating mga tagapanood at tagapakinig? Okay, magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong DWIC, ang inyong programang ito. At ako'y natutuwa at naimbitahan po ako dito. Alam po ninyo itong Presidential Commission for the Urban Poor, ay ito po ay under po ito ng Office of the President at ito po ay itinayo noong 1987, nung panahon po ng dating Pangulong Cory Aquino. At ang mandato po nito ay magka-coordinate at lumapit sa mga ahensya ng gobyerno na tumutulong po para sa ating mga maralitang kababayan. Yung mga dukha, ang tinatawag namin ay urban poor. Kaya ito po ay as times goes by, medyo tuloy-tuloy naman, kaya lang ngayon po sa aking pamamahala, ako po na-appoint ng August 28 last year. Ako'y katatapos lang ng aking first 100 days in office. Ay binago ko po at binigyan po ako ng ikangay blanket authority. Hindi naman sobrang blanket. Yung sinabi nating mandato ng Pangulo na palawakin po ang pagtulong sa ating mga kababayan. In other words, hindi lang po tayo coordinating body, hindi lang tayo tumutulong sa paggagawa ng policy. Ginawa ko po ngayon ay ako na po ang tumutulong upang maisakatuparan ang maraming project ng iba't ibang ahensya ng government. Ano po? Katulad, hindi po ito duplication of function dahil ang may original function po ng aming mga pinaparating ay ang mga agency ng government katulad po ng PhilHealth. Under the Universal Healthcare Act ay kailangan po nila maglunsad ng project ng konsulta program. Pero for so many years, ito po ay na-create, ito po ay na-enacted into law, ang Universal Healthcare Act, at nailatbaba ang konsulta program, ay hindi po ito ma-implement. Kaya ako po ay nagkaroon ng MOA sa PhilHealth. And nung mapag-aralan ko po at nalaman ko, bakit kaya hindi ito na-implement? So, gumawa po ako ng formula. At sa palagay ko itong formulang ito ay malaking tulong. Dahil kami na po ang gumukuha ng member, kami ang nagpipirma, kami ang nag-accredit, at sila naman ang nag-approve ng accreditation. In other words, bumababaho kami sa ating mga kababayan. Yan po ang sample. Yes. Sample po yan. Pondo nila, pero kami ang tumutulong para maibaba at makarating sa ating mga kababayan. Just a sample lamang. Okay. Yan yes, po mga... Yes sir, sa makatuwid po, pinafacilitate ninyo ang mga serbisyo ng ating gobyerno upang sila ay maramdaman at makarating sa ating mga dukhang mga kababayan. Yan po, tama. Katulad po ng explain ko sa inyo, ay yung simple term. Alam po ninyo, halimbawa, may programa ang isang ahensya, tulad ng PhilHealth, for example, consulta program. Ito po ay nagbibigay ng mga karapatan at saka sa ating mga kababayan
once na ikinaka-member dito at enroll ka as member, meron po ikaw na libre konsulta sa loob ng isang taon, 2 beses. Libre po ang laboratory, diagnostic laboratory, x-ray, CT scan, mga blood chem and everything. And that pag may sakit, mayroon pong libreng gamot. Yeah, Diba? Marami pong din nakakaalam niyan at maganda po at naibalita ninyo. Kay Jerry, ako maraming itatanong maya-mayang konti. Meron ka bang gustong sabihin? Unang-una is congratulations po, Chairman Sabili. Si Chairman Sabili po ay kakilala ko sapagkat para po sa kalaman ng ating mga tagapagsubaybay. Noong nagsisimula po ang programang APA Pilipinas, pero that time is APA Batangas, ay that time si Mayor Sabili na po ang aming pong suki sapagkat napakadali niya pong imbitahin at napaka-accommodating. Kaya ngayon maraming salamat Chairman and congratulations ho sa inyong napakabigat na responsibilidad kasi talagang yan ang malaking problemang inaharap po ng ating pamahalaan, yung kahirapan at yung opisina ni Chairman Sabili ay alam ko ay kumbaga tama yung nabanggit mo sir yung term na siya yung nagpa-facilitate. Ang kinakailangan doon mga polisiya para yung iba't ibang na ahensya ng ating pamahalaan ay magkaroon sila ng kanya-kanyang programa na tututok doon sa client, sa pinagsisilbihan na community ni Chairman Sabili. Meron sila ngayon sir na tinatawag na PBBM Caravan 2025. Yung PBBM ho ay PCUP, bayanihan para sa bawat maralita. So baka hingin natin yung konsepto nito at ano ang mayroong nangyayari dyan sa bayanihan na yan na ginagawang caravan ng opisina ng PCUP, Chairman Sabili. Ito po ang caravan na ito ay isa lamang po itong instrumento upang mapagsama-sama natin ang iba't ibang agency ng government. Lahat halos po ng mga service-oriented na hanggang kalit-lit ang agency ng government ay kasali po dito. Dahil ito po ay mahabang mga isang buwan ng preparation dito. Halos linggo-linggo, araw-araw may mga conferences para maisakatuparan ng isang araw na caravan. Dito po ay pag sinagsama-sama ko ang iba-ibang ehsa ng government, katulad po ng Department of Health, DSWD, TESDA, PhilHealth, DOTR, DOST, PSA, Philippine National Police, NBI, DFA, SSS, lahat-lahat po ng pwede ng nagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Meron kami kasabay din po itong medical mission. Of course, para sa tulong na din na makita ng mga tao na yung mga gustong magpagamot at the time, kasali po ang PhilHealth, may mga konsulta program, mayroon kami mga andole. Kasi po kamuha din namin pagbibigay ng livelihood at employment opportunities. Ang DTI, employment opportunities. Dito po namin, kasi po, this is my first 100 days in office. Nakagbawa ko ngayon bilang bahagi ng implementasyon para launching na lahat ng aking programa. Dito ko po ibababa at sasabihin at i-announce sa publiko na ito ang inyong mga programang aming ilalatag. At hindi ko naman kayang ilatag sa buong Pilipinas, so namili po ako ng pilot area. Yan po ang Batangas dahil ako ay taga Batangas.
ano po, dating mayor, mas madali kong may manage ang lugar na kabisado ko. Nilagay ko lang po sa Pati Garcia na adjacent, ano po, adjacent municipality or LGU sa Lipa. Dahil talagang ganyan, hindi na po ako mayor ng Lipa sa ngayon, so mahirap nang makiusap. Although ako nagpatayo ng mga convention center dyan. Kaya lang, gano'n na talaga. Pag ikay wala na, medyo mahirap. Although, sabi ko nga, pwede kong brasuhin yan dahil ito'y under the office of the president. Pero ako po ay may diplomasyang iniisip ang pamamaraan. Para wala na iringan, ay di nagpunta lang ako doon sa kabilang bayan na malapit din naman sa Lipa. Yes, sir. At saka, mukha pong napakalaking activity nito at hindi lamang po ang baraang bayan ng Padre Paura, Batangas ang makikinabang, kundi 15 bayan po ang kasama ko rito. 15, 2 siyudad at 13 munisipyo. Yung paligid lang na malapit. Kasi po, mahirap mag-transport. Ha? Yes, sir. Kasi po, abuti ng 10,000 ang taong dadating. Yes, napakaganda po niyang proyekto na yan at may gusto lamang pong akong i-comment at natutuwa ako at nabanggit nyo tungkol sa kasalian TESDA. Kasi po, yan po ang isang nakikita kong pangmatagalaw solusyon upang makatulong sa ating mga kababayang maralita ang pagkakaroon ng magandang training at education na magagamit nila upang umunlad ang kanilang buhay. At ganoon din po, nabanggit nyo yung medical mission. Meron po tayong maitutulong dyan. Ang Armed Forces po ay mayroong grupo na tinatawag na Laangkawal, mga reservists, doctors and medical practitioners na pwede po silang imbitahin kung mayroon kayong ganyang mga activity. Meron po sila, sila po ay nandito sa buong bansa natin at pwede nyo ipadala ang inyong request upang sila ay makasama dito sa ating Reserve Command or sa Armed Forces of the Philippines. Yun lang muna ka, Jerry. Baka meron kang gustong sabihin. Baka may gustong sabihin din si Mayor Sabili doon, si Chairman Sabili doon sa nabanggit nyo, sir. Chairman Sabili? Tungkol po doon sa sana pala nagkausap tayo sa mga reservists tungkol natin. doon at reservist. Ay ako'y reservist din. Tama po. Ako'y advanced din po. Advanced, advanced. Graduate din ako ng class 78. Hindi magkasabay po pala tayo. 1978 din ako nag-graduate ng Advanced ROTC. Philippine Army po kami, UST. Opo. Ako'y graduate, tapos din rin ako ng JAMOC, Jungle Warfare and Mountain Operation Course. Abay, sa magaling. Camp Kapimpin, Tanay Rizal. Magaling. Mahirap yun. Saka ang advance namin ay sa UP Ranger. Nandun po yung mga Army na Ranger, yung under kami ng Philippine Army. Every after na training namin ng MS-41 and 42 sa umaga, sa hapon, nandun kami sa mga puno sa UP. Doon kami tinuturuan ng mga Army. Ay, maganda po pala at nagkakaintindihan tayo talaga. At ito naman po mga panahon na to, ginugugol na natin upang tayo ay makapaglingkod sa kapwa at ma-share natin yung ating mga experience at natutuhan ng mga nakarang araw, nakarang panahon. So, masarap po ang nakatapos ng reserve. Kami po yung first time na nabigyan ng pagkakataon na mag-training ng MS-43. Di ba meron tayong 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 41, 42 ay first time nung panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. ay nag-operate ng MS-43. Para ang tawag ko doon ay direct commission kasi nung panahon yun, kulang na kulang ang opisyal. Kaya ako, kahit maliit, ay tinanggap. Pero hindi, ang pagkatapos ko ng MS-43, hindi na po ako nagtuloy dahil nang nag-enroll na ako sa
sa College of Law. Hindi na ako nakapagtuloy ng MS-43. Tama po yan. Hindi ko na natapos, hindi na po ako nakapag-direct commission na sa Armed Forces. Yeah, first batch nga po tayo. Ako, 1978 din. Class 1 ng MS-43. Ayan, magkasabay po tayo. Kami po ay sa Tarlac nag-training sa FERS RCDG. Ayan. Kami naman po sa Camp Kapimpid, Yes. Tanay Rizal. Yes, sir. Ka Jerry. Under the General mahirap. Ramon Elcano. Alam mo yung Camp Kapinpin na sir ay mahirap ang training dyan kasi mga jungle fighter ang tawag dyan. Yung special forces natin, yung ating mga rangers, nandiyan dyan eh. Diyan din kami nag-graduate yung OCS namin, sir. Yun natin. Diyan sa Camp sa Tanay. Yung mga tenor dyan ay Marines, yung mga special forces ng Marines, yung special forces ng Army, Scout Ranger. Kaya mahirap ang training talaga dyan sa Tanay. Plus, yung tatakbuhin mo na mga kabundukan. Bundok po yan, Sierra Madre. Sierra Madre. Oo. Yes, sir. Ituloy po natin itong ating usapan. Ito ko lang, sir, nakikita ko ngayon na ang mandato ni Chairman Sabili ay halos yun, ito rin yung gustong sentroin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, di ba, Sir Rene? Yes, kasi yes. kung titignan yung anatomy ng insurgency, ang sinasagot ng NTF-ELCAC ay yung kahirapan at saka yung dysfunction ng governance, which I think ito rin yung nakikita ko na ginagawa ng opisina ni Chairman Sabili. So, mayroon bang pagkakataon, Chairman, na ang inyong opisina at saka yung NTF-ELCAC ay nagtutulungan para sa ganun magamit po ninyo yung whole of government machinery ng NTF-ELCAC na doon ay nakaupo si Pangulo bilang isang chairman ho ng NTF-ELCAC chairman? Magandang idea yan po kasi there was a time na naimbita ako ng NTF-ELCAC sa kanilang TV program dyan sa loob ng kampo. Meron silang NTF-ELCAC na na-interview ako and naimbitahan din ako ng isang anniversary ng NTF-ELCAC. Aywan ko nandun kayo. Kasi marami mga agency ng government, head, secretary nandun. At ako'y naimbitahan. Pero you gave me a good idea, a brilliant idea, na makipag-ugnayan sa kanila. Kasi yun po ang trabaho namin. Wala po kami masyadong malaking pondo. Kasi I just enter. And the president just appointed me last August Kasi nakita ko po, Chairman. August 28, last year. This is my first, katatapos ko lang po ng first 100 days. So, mas maganda yung idea nyo. I'll try to contact siguro si General nyo kasi siya yung nagpapatakbo yata nito dahil siya nakaharap ko nun eh. General Torres po, sir. Si Sir Ernesto Torres. So, si Torres. Nakita-kita kami doon. Siguro mas maganda nga, you gave me a good idea. I'll set a meeting with them and discuss this matter. Kasi po kami po yung nakatutok sa urban poor. Para medyo matutukan. Dahil lahat po ng agency ng government ay nag-relay sa amin ngayon. Para mailatag ang mga programa nila. Tsaka magagamit nyo, Chairman, yung 12 clusters ho na ginagamit ng NTF-ELCAC. Kasi yung 12 clusters na yun, Sir Rene, di ba, ito rin yung ito yung formulang binuo ng NTF-ELCAC para tugunan yung iba't ibang mga issue na ginagamit ng kabila. At yung issue na yun ay lahat yan may kinalaman sa kahirapan. Kaya lang, iba't ibang pamaraan. Kaya pinag-clusterize sila. Bawat cluster doon, Chairman, ay may iba't ibang ahensya ng gobyerno ang involved. Kaya nakita ko na opisina ng NTF-ELCAC at saka isang another powerful na opisina
na nasa opisina rin po ng ating Pangulo, tingin ko ay talagang mabibigyan natin ng mabilis na aksyon yung kahirapan sa ating bansa gamit ang ating kapatid na programa na NTF-ELCAC. So, sige, Chairman, at banggitin ko rin po yan kay Sir Jun Torres, ang ating Executive Director ng NTF-ELCAC, para ma-facilitate po yung inyong meeting. Kasi tingin ko magiging very powerful kayong opisina kapag nag-combine yung PUCP at saka yung ating NTF-ELCAC. Back to you, sir. Yes, palagay ko tamang-tama yan dahil sa makakatulong kina Sir yung NTF-ELCAC at ganoon din yung matutulungan din nila yung NTF-ELCAC sapagkat sila yung nandyan sa grassroots. Talagang magkakaintindihan sila ng maayos dyan. At nakikita ko rin yung magandang kalalabasan ng kanilang pag-uugnayan at pagdo-join forces upang siguraduhin may pararating sa ating mga kababayan ang serbisyong dapat nilang matanggap mula sa ating gobyerno at most especially yung pondong nakalaan para doon magamit para sa kanila. Oh. At saka nakita ko dito, sir, baka pwedeng maging member talaga si Chairman Sabili doon sa Executive Committee ng NTF-ELCAC chaired by the President para doon na-articulate yung programa ng PCUP. Kasi doon pa nakapag-attend na, naging director po kasi ako ng Stratcom ng Strategic Communication ng NTF-ELCAC Chairman. At in many occasions ay nakapag-attend ako ng Executive Committee. At talagang ina-articulate doon, puros kahirapan eh. Kaya sabi ko, napaka-relevant ni Chairman Sabili dito sa programa na ito, di ba? So, sige, Chairman, yun lang po ang aking maidudugtong ho at you can expect that I can make the necessary arrangements so that you can have a meeting with Sir Jun Torres. Yun lang po, sir. Thank you very much. Sige po. Maraming salamat po. Sandali lamang Mabuhay po. po kayo. Sandali po, Sir Chairman. Kung nandiyan pa kayo, meron sana akong itatanong eh. Pero Okay po. tuloy-tuloy po ang pagdami ng mga maralita, urban poor. Sa palagay niyo po, paano ba natin ito mapipigilan at ma-address ng hindi na sila dumami o madagdagan sa mga lugar? Napakalawak ng Pilipinas upang sila ay doon mabuhay at ng masaya at payapa. Siguro po lalo nating palawakin at siguro lalo kasi kaupo ko lang, gusto ko po makipag-usap sa Kongreso, sa liderato ng Kongreso at Senado upang bigyan po natin ng lalong maigting na suporta po ang edukasyon. Ang edukasyon po ang isang napakagandang instrumento, tool para ma-empower at maging pakinabang ang ating mga kabataan. Ano po? Yan po kailangan. At siguro, totohanan nila ang pagripaso sa ating labor laws. Hanggang ngayon, meron pa po tayong contractualization. Parang after 6 months, dati yung labor code, you will be declared as a regular employee. Pero ngayon, wala po. 3 months, 4 months, hindi maabot na 6 months. At merong kontrata ka at hindi ka ano. Another thing is siguro magkaroon ng conference between labor and capital para may adjust naman natin ang ating minimum wage. Bakit mas malakas yata ang capital sa mga congressman at senador? Bakit hindi may adjust ang ating ayusin natin ang pag-aaral, win-win solution? Kasi po, kung titingnan mo sa mahal ng bilihin, tapos hindi naman makasapat ang wages, ang mga na-earning capacity ng ating mga kababayan, ay talagang mahirapan. Ano po? Yes, sir. Maputol ko muna po kayo at time check po muna tayo at konting hanap buhay. Ang oras po natin ngayon ay 7:29 ng gabi. Pakinggan po natin ang ating mga patalastas. At kasama pa rin po natin si
retired Brigadier General Rene Calonso sa studio at saka si Chairman Maynardo Sabili ng PCUP. Sir, pwedeng makasingit ng tanong at alam ko malaking problema talaga sa urban poor ay yung housing. At yan ay nakikita natin yan dito sa Metro Manila. Sir, anong strategy ngayon, sir, ng ating gobyerno para itong housing na requirement programa para po sa mga maralita sa kalunsuran, sa urban poor ay matugunan? Hindi ba maaari po, sir, na talagang i-require yung mga local government unit na gamitin yung magkaroon talaga sila ng napaka-definite na fund para sa pagbibigay ng pabahay po sa mga maralita natin sa kalunsuran na Chairman Sabili? Napakagandang ano po yan suggestion ninyo na makausap ang LGU dahil lang sa dami po ng backlog ng ating national, ng lahat na sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalo dito sa Metro Manila, ay dapat may suporta. Dahil kung titignan po natin, naglunsad po ang Pangulo ng 4PH program, itong pambansang pabahay. Pero hindi naman po ito libre. Ito po itutulungan na may subsidy na sa tax sa around 5%. Pero hindi po sapat yan para magkabahay ang ating mga Kailangan siguro talagang masusing pag-aaral pa at suportado ng ating pamahalaan. Dapat manguna talaga ang national government. Bigyan ng malaking pondo. Dahil umaasa po tayo sa pag-ibig. Umaasa po tayo sa pag-ibig dahil yan ang mas maraming pondo pero kulang po yan. Mabigat po ang requirement ng pag-ibig. Dadaan ka sa butas ng karayom. Kailangan ikaw qualified member in good standing at kailangan talaga nagbibigay ka. Kailangan din ang ikaw mayroong magandang hanap buhay. So, mahirap po kung susundan mo. Meron tayong Social Housing Finance Corporation on a limited budget din. Kailangan pa rin na hindi po kaya ito. Siguro nga tama ho kayo. Kailangan ng LGU na matugunan po itong mga napakarami pong hindi po lang ang problema diyan yung informal settlers. Sir, Kasi po, hindi lang po yun ang problema. Sir Chairman, maputol ko po kayo sandali at merong flash report si Patrol 30 Jelly Mendez. Pasok. DWIZ Flash Report. Pumanaw na sa edad na 82 si Albay 1st District Representative Edsel Lagman. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Tabaco City Mayor Crisel Lagman matapos ma-cardiac arrest. Alas 5:01 kaninang hapon, inalala ng pamilya Lagman ang pamumuhay ng limang kongresista na may integridad, malasakit, katapangan, na may matibay na determinasyon at hindi matinag na pag-asa na sumasalamin sa lahat ng kanyang ipinaglalaban para sa mga Pilipino, partikular sa kanyang mga kababayan. Anila si Congressman Lagman ay tinuturing bilang isang dakila at mapagbigay na ama, maalalahanin, mapagmahal, tapat na kapatid, tiyuhin at lolo, isang tunay at tapat na kaibigan, isang matuwid, may prinsipyo at matatag na tagapagtanggol ng karapatang pantao maging ng batas. Nangako ang mga taga-suporta ng yumang kongresista na kanilang ipagpapatuloy ang iniwang legasiya ni Congressman Lagman. Mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ! Yes, at kami po ay taus-puso nakikiramay sa mga naulila at may rest in peace, Congressman, sir. Tuloy po natin ang ating usapan. Sir Habili, ituloy po natin yung inyong pinapahayag. Katulad po ng programa natin sa pabahay, talaga may shortage.
Kaya mabigat po ito na suliranin at kung gusto natin itong masolusyonan ay maglatag po ng mabigat na dito, palisiya. Kailangan siyempre not only the concept pero kailangan talaga ng pondo. Pero pagtulungan ng local government, pero sa tingin ko medyo mag-a-adjust ang local government dahil hindi naman ganun kalaki talaga ang kapasidad ng local government. Siguro dapat umalalay ang ating national government at kung sakaling kailangan talaga ang malaking pondo rito para mabawasan o ma-solve talaga itong problema natin sa babae. Dahil sa ngayon, although napakaganda ng programa ng Pangulo, pero kulang po tayo sa budget. Kulang na kulang. Wala pong budget na inilaan ang Kongreso. Kaya yan ang problema natin. Yes sir, palagay ko po isang magandang suggestion para dyan ay engage natin ang ating private counterparts. Kasi hindi po talaga kakayanin to ng ating gobyerno lamang. Koksira. So, yung po ba tinatawag natin na corporate social responsibility, baka po pwedeng pumasok yon upang sila ay makatulong sa pagsusolve ng problemang ito sa pabahay sa ating mga kababayan. Ano po sa palagay nyo? Actually, ang corporate social responsibility po ay talaga namang nandun because ito yung binibigay nila sa DSUD. Yung bawat developer ay nagbibigay ng at least 20%. Yun po nakalagay sa batas. Hindi batas, yung agreement nila ng tungkol sa corporate social responsibility. At nung panahon na nung ako'y undersecretary ng DSUD, ay iyan ay nagbinigay na wag ng socialized housing program. Magbigay na lang ng certain amount, reduced amount, para pera na. At yan po ay diniposit. Hindi ko lang alam kung tinutuloy ni Secretary Acosar ngayon yung pinirmahan ng mga developer at ni Secretary Del Rosario. Although nagamit namin yon nung pumutambol kang Taal. Noon po ay USEC ako. Tama-tama po yan. Sana po ay magtuloy-tuloy yan. Hindi po. Ganito po yan. Ang corporate social responsibility po ay hindi sapat para matulungan ang socialized housing program. Maliit pong halaga yon. Kung titingnan mo, dahil a certain percentage nung ating yung development contract, yung ginagawa ng developer, napakaliit po nun. Siguro, iipunin pa yon ng maraming taon para tayo ay makakolekta ng sapat na halaga sa housing. Siguro po yung mangyayari kung talagang hindi natin kaya, ay sanay naman mag-loan ang ating pamahalaan. Siguro isama na ito sa mga loan at magbigay na lang ng guarantee sa mga na ilabas itong pera para sa housing at total binibigyan naman ng ito ng mga kababayan natin ay pinagbabayad din naman sa bawat bahay for a long period. Kaya lang para maging biglaan na ito I suggest na malaki ng halaga ang hiramin. Let's say sa JICA through ADB or Asian Development Bank na magbigay na ng malaki. 'Di ba? Kasi kanina po, umattend ako ng groundbreaking ceremony doon sa Naik, Cavite, kung saan ay bahagi po ang PCUP sa Social Preparation Program. Nagdoon po kami, groundbreaking kami, ceremony. Pinamahala ang pera sa SAPSI, inilabas sa under the DOTR dahil yun ng ating long haul project, yung hanggang Calamba, hanggang mula sa Manila hanggang Calamba, ay magkakaroon po ng railway. Dire-diretso po yon hanggang Camarines Sur, pero pace by pace. Yung maapektuhan po dito sa Taguig, yung mga madadaanan hanggang Calamba, ay amin po dinala doon sa Naik. Meron pong resettlement area. Pero makikita nyo po, ang gaganda ng bahay, although condo type, pero may pondo. Alam niyo kung saan galing? Yung po'y bahagi ng JICA fund na dinala dito.
Although yan ibabayadan natin sa JICA lahat naman no ng grant na ibinigay natin. Halimbawa, nagbigay ang grant ang Japan for Economic Cooperation. Ano po? Nagdala ng pera. Yan ang po ibabayadan natin. Kaya lang grant, yan po ay napakaliit ng interes. At yan po ay matagal po bago babayadan. Yes, sir. Yan po ay binabayadan ng gobyerno. Siguro, maglabas tayo ng programa sa babahay na ganun din ang tema. Na ilalabas galing sa ibang bansa, total ang mga tao naman ang magbabayad, ay di i-charge na for 30 years. So, di bayadan, long-term loan, total sanay naman tayong umutang. Yeah, palagay ko po tama-tama po yan at tama-tama din ang pagkakalagay nyo sa pwesto na yan. Malaki ang maitutulong nyo. Mag-time check muna po tayo at pakinggan natin ng ilang patalastas. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Mapagpasalamat. Katangiang Pilipino mula sa puso. Pagpapamalas ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Isang pagpapahalaga sa mga kabutihan at tulong na natanggap sa ating buhay. Salamat po. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo. Unang Tesalonica 5:18. Mapagpasalamat. Ikaw ay MXtraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. MX3. Dito ako, Bilip. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. You won't regret it. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. We've got your back. Isuzu Jaguars, your partner through it all. Isuzu Jaguars, Isuzu Jaguars, Isuzu Jaguars. Let's journey together. Visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Isuzu Naga. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Okay, balik po tayo sa ating programang APA Pilipinas. Kasama po si General Calonzo at saka si Chairman Maynard Sabili ng PCUP. So, ako sir, wala na akong masyado may tanong na kay Chairman Sabili, pero baka may mga gusto pang iulat or ihabilin si Mayor Sabili, si Chairman Sabili. Go ahead po, Chairman Sabili, sir. Yes, sir. Maraming salamat po. Ayan, napakabilis po ng oras natin na 51 minutes after 7 o'clock ng gabi. Sige po, ituloy po natin. Sige, maraming salamat po sa dalawang general na kaharap ko ngayon. Mga brad ko pa pala sa reservist, Armed Forces Reserve Command. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. At asahan nyo po, yung lahat ng mga natutunan ko ngayong araw na ito ay i-apply ko lalo upang mapalalawig at mapaganda ang serbisyo ng Presidential Commission for the Urban Poor. Alam po ninyo, ngayon lang po ito nakikilala. Kahit ako nga, bago ma-appoint dito, hindi ko alam itong meron palang ganitong urban poor. Pero gusto ko po na maramdaman ng ating mamamayan, ng ating lahat ng kababayan, at maramdaman ng pamahalaan
ang tulong ng Presidential Commission for the World Poor. Maraming salamat po sa inyo. Yes sir, maraming salamat din po Brother Chairman Habili at kami po ay tuloy-tuloy na sumusuporta sa inyo sa napakagandang programang inyong nihayag at sana magtuloy-tuloy ang ma-accomplish natin ang ating mission sa commission na ito. Jerry? Maraming salamat, Chairman Sabili, at sa mga susunod pa mga palatuntunan. So,